Eto na mga idols, ilang tulog na lang at masisilayan na natin personal ang brand new adventure scooter ng SYM. Yan nga po ang ADX 150. Kita naman po nyo sa website ng SYM yung mga teaser, video at photos niyan. Tayo po ay magkita-kita coming April 26, 27, 28 dyan po sa Makina Motor Show. And ngayong 2024, panoorin nyo po yung ating vlog about 8 best adventure scooter na maging available na pwede nyo nang mabili sa Pilipinas yan. Bahala na po kayong humusga kung ano yung mas pipiliin yung brand or model. Mga idols, itong ating ADX 150 or Husky 150, aba ito na yata ang pinaka-loaded sa ganitong segment. Tignan natin lahat yung mga features nito at bakit nyo magugustuhan ang latest model na to from SYM. Last April, yan po ay nilaunch na sa bansang Malaysia. At nakita natin, may dalawang category or version to, special edition at standard version. Hopefully sa Pilipinas, isang version lang yan. At yung mga color option na pagpipilian natin, kumpleto. May gray, may green, may white at black color. At sa Pilipinas, ang nagbebenta po ng SYM Motors natin ay Mitsukoshi Philippines. So sa lahat po ng Mitsukoshi branch, dyan po kayo pwede magpa-reserve at bumili nitong bagong model na to. And for your information mga idols, ang SYM or Sanyang Motors ay from Taiwan. So hindi po sa Chinese brand kundi Taiwanese brand. At ang brand na to ay sumasabay na rin sa mga Japanese brand or quality. Sikat din po ito sa Europe ang SYM. At syempre matibay, durable din ang mga units nito. Especially yung mga natipan lang mga units matagal na rin natin ginagamit yan. Again mga idols, SYM or Sanyang Motors newest model adventure category Husky 150 or ADX 150. And ang expected price range natin dito, hindi po nalalayo ito sa ADB or sa ATR 160 ng Bristol o QJ Motors. Pwedeng nasa 150k ito or up. Depende po sa SYM na yan. Hopefully mas mababa, mas maganda, mas affordable yan. Kaya mga idols, kung may ready na kayong ipon or meron kayong planong bumili ng bagong adventure scooter, abangan nyo muna itong i-release ng SYM at tignan natin personally at kayo na pong bahalang mag-final decide sa atin dito. Again, meron na po tayong mga jersey ng Premium Gears. Baka gusto nyo pong umorder sa akin yan, PM nyo lang ako sa ating FB page. Huwag nyo kalimutang subscribe ang ating YouTube channel. At lahat po ng mangyayaring bagong model na ilalabas sa Makina Motor Show, abangan nyo po sa aking channel mga idols. Lahat po yan, i-cover natin at papakita natin sa inyo at i-upload natin dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Kaya huwag nyo pong kalimutang i-follow din ang ating page mga idol. At ang the best dyan, pagdating sa safety features, loaded itong ating ADX 150 with traction control system. Mga idol, perfect yan. Plus, meron tayong dual channel anti-lock braking system. O diba mga idols, dyan pa lamang talagang solid na kagad yung ating mga safety features para dito. At siguradong mag-enjoy ka rin dahil iba rin yung mga nakalagay nilang mga specs dito gaya ng ating suspension sa likuran. Yan po ay naka-monoshock. Ganong katindi yan. Plus, full color pa yung ating TFT display with different ambient pa yan. So mag-change color yan. So dyan pa lamang, very informative na yung ating display at kitang-kita mo kagad dyan. Ang inaasahan pa rin natin dito, meron din tong smartphone connection from SYM. Plus, pwede ka pang manood ng iyong YouTube dyan dahil may phone mirroring din to. Mga idols, ang pinaka nagustuhan ko pa dito yung kanyang biggest fuel tank capacity. 15 liters po ang kanyang full tank volume. Again mga idols, with 40 km per liter na mileage nito, yung ating total na maaabot o mapupuntahan, 600 km mga idols. So mas lessen na yung ating refilling para sa ating gas. At ang kanyang engine, 150cc single cylinder, 4 valves po ito kaya malakas din. Liquid cooling, kaya talagang solid. At electronic fuel injection, matipid sa ating gas. Plus single overhead camshaft, CVT transmission at electric start lamang to. Max power, 10.8 kilowatts at 8,000 RPM or 15 HP mga idol at maximum torque 14.5 Newton meters at 6,000 RPM. O di ba mga idol, solid na solid ang ating performance. Bore by stroke nito, 57.4 by 57.8 mm. At yung kanya namang compression ratio, 11.2 by 1.
And siyempre yung ating pinaka-average top speed nito, kaya nitong umabot ng 130 km per hour. Or sa GPS reading, 119 km per hour. Aba mga Diyos, napakabilis at ang lakas niya. Kaya mga Diyos, pagdating naman sa kanyang keyless system, aba napaka-modern talaga. Meron tong answer back at alarm. Plus nakatabi na rin dyan yung ating USB ready charger. Kaya mga idol, meron tayong compartment sa pinaka-front sa left side. Pwede nating ilagay pa yung mga small things natin dyan, yung mga essentials natin. At syempre, naked type yung handlebar nito. Mas easy to maneuver, madaling ang kanyang handling. At nakita nyo yung mga switches nito. Perfect din, mukhang matibay. Malaki din yung kanyang windscreen. So yung ating hangin, hindi natin salong-salo kagad dyan. Kaya itong ating pinaka-design ng pinaka-front headlight niya, napakaangas. Yan, tingnan naman ninyo. All LED yung lightings nito. Napakaganda, di ba? Plus sa kanyang chassis, yung front suspension, naka-conventional telescopic forks to. Meron pa siyang rubber boots, yung mga talsik ng mga bato, hindi tatama dyan at mapupunta yung mga dumi. Plus, naka-monoshock absorber yung ating rear suspension. Ganun kaganda yan. So, karamihan kasi sa mga adventure, dual shock. Dito sa kanya, yan po ay naka-monoshock. At para sa ating stopping power, yung ating front brake, 260mm disc yung nilagay nila dyan with 2-pot caliper at equipped ng ABS. And sa likod naman, 223mm disc, 1-pot caliper with anti-lock braking system. Kagandaan dito mga idols, yung kanyang single-sided swing arm. O di ba mga idols, dun pa lamang iba na yung category nito. Kaya talagang magugulat ka rito. Yung kanyang gulong na ginamit is dual-purpose type na tires. Perfect sa mga off-road natin. And alam nyo naman sa Pilipinas, lahat naman ng mga almost kalsada natin talagang hindi talaga paved yan. Marami talagang lubak. At dito sa ating size ng gulong, 120/70/13 at 130/70/13 naman, parehong tubeless yung harap at likod natin. Mga idols, para naman sa seat height ng ating ADX 150 or Husky 150, yan po ay 785mm. So inaasahan natin to sa mga Filipino riders ay perfect yan. Wala tayong magiging problema. Convenient pa rin tayo makakasakay dito. At itong scooter na to mga idols, makikita natin yan sigurado sa mga endurance, yung mga competition, yung mga malayuang rides, mga 1,000 kilometer na rides natin. Kasi napakadaming gas nito. Yan po ay merong total na 15 liters. So hindi ka na mahihirapan kahit endurance pa yan. Hindi ka naman kailangan magdala pa ng extra fuel tank natin. Yung kanyang presyo mga idols sa bansang Malaysia, dalawang version nga inilabas nila. Special edition, 10,298 ringgit ng Malaysia, at sa standard version naman 9,998. Yung conversion niyan medyo mababa, pero inaasahan natin to aabot na ng 150k para dito sa ating Husky 150 na to. At tingin ko naman hindi masyadong tataasan ni SYM Philippines yan para maging competitive at makipagsabayan sa mga existing model na adventure dito sa atin sa Pilipinas. So ngayon pong 2024, meron na tayong 8 model na adventure bike na pwede niyong pagpilian. Panoorin niyo po yung ating video dyan po sa ating playlist, 8 Best Adventure Bike or Scooter na magiging available ngayong 2024. Abangan niyo po yung ating mga iba pang model na paparating. Gaya po sa FKM Motorcycle, meron silang version 3 ng Venture 150, magiging 180cc na. Ganun kalakas yung makina niyan. Subukan natin yan at i-test ride natin. Mga idols, kung gusto niyo po yung ating video, makita-kita po tayo this upcoming Makina Moto Show. Papakita natin sa inyo yung SYM ADX 150 na yan. At tayo po ay magkakaroon ng magandang review dyan. Kaya tumutok lang kayo sa ating YouTube channel at sa ating FB page. Boyet Salabarria, sa TikTok meron din tayo. At dyan po nyo makikita yung mga upload natin this upcoming Makina Moto Show. Ride safe po sa lahat at ciao!